Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa, ngayong unang araw sa buwan ng Disyembre, patuloy ang ating pagdarasal para sa mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kani-kanilang tahanan at sumusubaybay lamang sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming. Hihilingin natin kay Padre Pio na katulad natin, sila din ay basbasan ng biyaya ng Panginoon upang pagalingin ang kanilang sakit, pangkatawan, pang-isip, pang-puso at pangkaluluwa. Patuloy din po ang ating pagdarasal para sa lahat ng mga humihingi sa atin ng intercession upang dinggin ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Habang ipinagdadasal natin at hindi natin kinalilimutan ang kapayapaan, lalo na sa kapayapaan sa pagitan ng Hamas at ng Israel, ng Ukraine at Russia, at kapayapaan ng ating mga puso, ng ating mga isip, kapayapaan ng ating disposisyon or naway bigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan sa ating buong pagkatao. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan, at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mga pangatawanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel.
Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dabuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binagyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-uutos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod. 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatakdyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naaakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng may kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin anyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri
at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga mailap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maga rin po, Father. Karanasan po ba ninyo, katulad din ng karanasan ko, na kung minsan, yung salita ng Diyos ay nawawala ng lasa sa ating buhay? Kung minsan ang salita ng Diyos ay parang naisasantabi natin at tila baga mas binibigyan natin ng pahalaga ang kung tawagin ay mga distractions na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. At kung minsan, at wag sanang malimit, ay nagiging parang secondary na lamang sa atin ang mga paninindigan, paniniwala at prinsipyo at katotohanan ng daladala ng salita ng Diyos. Ano ang nagiging daan natin para muling makabalik sa Panginoon sa tuwing mawawala ng lasa ito sa buhay natin? Kapag tayo ay maraming mga pagsubok na pinagdadaanan, kung minsan nawawalan ng puwang ang salita ng Diyos sa buhay natin, sa halip na ito ay ating maging sandigan. At yan ay katotohanan ng buhay natin bilang mananampalataya. Hindi sa araw-araw at hindi sa lahat ng pagkakataon, tayo ay inspired para palaging maging
malinaw sa atin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon na mas nangingibabaw sa atin ang mga makataong hangarin na kung minsan ay nagpapalabo ng imahen ng Diyos sa buhay natin na siyang nagdadala sa atin sa mga maling paniniwala at paninindigan sa buhay. Ngayong umagang ito, mga kapatid, gumamit ang mabuting balita sa pamamagitan ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus ng isang imagery upang ipalaala sa atin ang kahalagahan ng tunay na kasunuran sa Diyos. Kahit pa nga may mga pagkakataon na ito'y wala ng lasa sa ating buhay. Isang katotohanang hindi may pagkakaila sa buhay natin bilang Kristiyano. Ang susi ng tunay na tagumpay bilang naghahangad sa buhay natin bilang mananampalataya ay hindi lamang sa panahon na tayo ay tingin baga natin ay successful o tagumpay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang susi sa tunay na tagumpay sa paglalakbay sa kabanalan ay yung tinatawag na consistency. Yung kahit wala ng lasa ang salita ng Diyos sa buhay natin, patuloy pa rin nating ginagawa consciously and obediently ang mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. At kahit hindi na malasa sa atin at nawawala ng lasa ang salita ng Diyos, yun ang nagiging foundation at batong sakdala natin upang hindi tayo mabulid sa mga maling landas sa buhay. Bunga ng kawalan natin ng gana sa paggawa ng kabanalan. Ngayong umagang ito, mga kapatid, ipinapaalala sa atin ang kahalagahan niyan. Gumamit ang ating Panginoon ng kalikasan para ipakita kung gaano ka-obedient ang nature katulad ng puno sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At yan ay leksyon na ipinapaalala sa atin ngayong umagang ito. Taliwas sa atin bilang tao na rebellious sa Diyos, ipinapaalala sa atin na way matularan natin ang kasunuran and consistency ng mga non-human creation of God bilang pagkukuhanan natin ng inspirasyon sa kasunuran at pagiging consistent sa pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang mga tinawag sa pagpapakabanal. Tatandaan natin palagi na hindi sa lahat ng pagkakataon ay masarap at malasa sa buhay natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos upang tayo'y maging banal. May mga pagkakataon at sana ngayon huwag malimit at yan ang ipagdasal natin na nawawalaan ng lasa ito sa buhay natin dahil sa maraming distractions natin sa buhay. Pwedeng problema, pwedeng emotional and mental disturbance na hindi natin maipaliwanag kung saan ang gagaling. Pwedeng anxiety. May mga pagkakataon sa buhay natin na kahit wala naman tayong problema sa buhay, wala namang malaking isipin sa buhay, pero nandun ang ating takot at pag-alala. Pwedeng ang ating dinadala na siyang nagpapalayo sa atin sa Diyos ay yung ating mga karamdamang pisikal na patuloy na tuma-challenge sa buhay natin upang manatili tayong
committed at nananampalataya sa Diyos na ito, na nagsasabing pundasyon at haligi ng isang matatag na pamumuhay. Sa mga pagkakataong katulad niyan, sana'y patuloy tayong umasa, manampalataya at patuloy na manalangin katulad ng habilin ni Santo Padre Pio upang tayo'y makasunod sa kalooban ng Diyos, lalo na sa mga panahon na tila baga ito'y nawawala na ng lasa sa buhay natin upang maging consistent tayo at patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban bilang mga nagsisikap maging banal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kung inatanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-uutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga tao ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog,
hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Taleo sa lahat ng kapahamakan,
Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaibigan, tantuin mo isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo, biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasak, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapangalangking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin.
kaibigan, lumapit sa akin. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Kaibigan, tantuin mo isang paglalayag ang buhay. Maalo ng dagat at may kalaliman, kung may unos at may hanging di mo kayang paglabanan. Ikaw. Alay walang tanglaw, Panginoon ang balingat, Panginoon ang asahan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang, upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Tinamuling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo muna para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book
na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at sa iba pang lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datus at turismong pangsimbahan. Ikatlo, bukas, araw ng Sabado, 2 ng Disyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at taaran ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa inyong lahat na naging bahagi ng banal na misa ngayong umagang ito at yung sumubaybay sa atin sa pagitan ng FB Live. I would also like to take this opportunity to thank the Bishop of Vera Catanduanes, Bishop Manolo de los Santos, Father Orly Mendoza, and their Vicar General, Father Alan Basilio, at mga kasamahang mga pari at mga deboto dyan po sa Padre Pio Mission Area sa Verac, Catanduanes, sa kanilang mainit na pagtanggap sa imahen at relikya ni Santo Padre Pio noong nakaraang November 28 hanggang 30 po, kung saan naging bahagi ng gawain o bahagi ng gawain ng Shrine Ministry ang pagpapalaganap ng debosyon ni Santo Padre Pio. Salamat din po sa mga nakatulong natin sa gawain yan, ang Confradia or Confraternity of St. Padre Pio national level sa pangunguna ni Mrs. Divine Presnido at mga elders or national officers and regional officers ng nasabing samahan. Maraming pong salamat sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakatulong natin sa pagpapalaganap ng debosyon ni Santo Padre Pio sa Verac, Catanduanes. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang
Isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.